Banata 211. Hindi nagtagal, pumasok ang taxi sa isang bodega. Mabilis na tumakas ang driver matapos ay parada ang taxi. Naginat si Sebastian bago lumabas ng taxi. Agad na bumukas ang mga ilaw sa bodega, na pinaalis ang dilim na may mga nakakasilaw na ilaw. 5 lalaki ang naglakad mula sa malayo. Ang nangungunang lalaki ay nasa kanyang 30s, at ang mga tao sa kanyang likuran ay mukhang medyo mas matanda, ngunit walang mukhang nasa kanilang 40s. Huminto sila mga 7 talampakan ang layo mula kay Sebastian. Sinuri ni Tyson Elliott si Sebastian mula ulo hanggang paa bago ngumiti sa kanya. Ikaw dapat si Sebastian Wilder. Tama, at si Travis siguro ang nagpatawag sa'yo dito diba? Tanong ni Sebastian. Shock lang, Tyson said, you clever boy. Bakit ka gumawa ng kalokohan bago ito? Only fools would think of others as fools, pakli ni Sebastian. Ikaw ay isang bastos na haltak sa pag-ahon laban sa ating batang Panginoon, kamatayan ang naghihintay sa iyo, anunsyo ni Tyson na may madilim, mamamatay tao na espiritu. Bahagyang natigilan si Sebastian sa puwersa ni Tyson. Sa paghusga mula sa lakas na ibinigay ni Tyson, kailangan niyang maging isang maagang yugto ng Grandmaster. Siya ay isang bihirang talento para maabot ang tagumpay na ito sa kanyang 30s. Tumigil ka na sa kalokohan. Isama mo na. Sinenyasan ni Sebastian ang mga tauhan ni Tyson para umatake sabay tawa. You cocky bastard. Kunin mo siya, guys. May nanlamig na kislap sa mga mata ni Tyson. Gayunpaman, inutusan niya ang kanyang 4 na subordinate na salakayin si Sebastian sa halip na dumihan ang kanyang mga kamay. Ang 4 na lalaki ay mga lalaking nagsasakripisyo na sinanay ng pamilya Lloyd. Sila ay walang talo at walang takot. Maaaring hindi sila mga Grandmaster, ngunit sila ay mga advanced level na mandirigma. Silang 4 ay namumuhay ng magkasama mula pa sa murang edad, ginagawa ang lahat ng magkasama kabilang ang paglilinang at pagsasanay. Kilalang-kilala nila ang isa't isa at nagbahagi ng mahigpit na samahan. Kaya naman, mahusay silang nagtrabaho bilang isang unit. Ang 4 sa kanila ay maaaring magpabagsak ng isang Grandmaster kung sila ay magsanib puwersa. Mabilis silang kumilos na parang cheetah at tumayo sa harap ni Sebastian. Sinubukan ng isang lalaki na suntukin si Sebastian sa mukha habang ang dalawa naman ay inatake siya sa tiyan at dibdib. Ang huling lalaki ay sumalakay kay Sebastian mula sa likuran. Sama-sama, hinuranggan nila ang lahat ng posibleng ruta ng pagtakas. Isang mahinang ngiti ang naglaro sa labi ni Sebastian. Nakatalikod ang mga kamay, hindi gumagalaw na parang sumuko na sa pagtatanggol sa sarili. Sa sumunod na segundo, isang napakalaking enerhiya ang pinakawalan sa kanyang katawan. Kasunod ng isang dumadagandong na tunog, ang 4 na lalaki ay tumilapon palayo sa impact. Umubo sila ng dugo nang pumailan lang sila sa hangin at namatay bago sila nadikit sa lupa. Napanganga si Tyson sa nakakakilabot na eksena sa hindi makapaniwala. Sa gulat at galit, dahan-dahan siyang umatras. Nagtanong siya, sino ka ba talaga? Bagamat kaya niyang ibagsak ang 4 na lalaki, hinding-hindi niya magagawa ito ng kasing dali ni Sebastian at pumatay ng 4 na lalaki sa pamamagitan lamang ng paglabas ng enerhiya. Nakakatakot ang kapangyarihan ni Sebastian. I'm someone you can't mess with, sagot ni Sebastian na may malawak na ngiti. I'm Lloyd. Alam mo ba kung anong nangyayari sa mga nagkakagusto sa atin? Ginawa ni Tyson ang pagbabante kay Sebastian, umaasang takutin ang huli. Si Sebastian, gayunpaman, ay mukhang hindi maganda. You can't scare me with the name of the Lloyd family. Any last words? Say them aloud or you might not have the chance again. 2 hakbang paatras si Tyson bago tumalikod para tumakbo palayo. Kasunod ng isang tawanan, isang sampal ang ibinigay ni Sebastian sa hangin. Isang nakakabinging dagandong ang umalangaw sa hangin, at si Tyson ay naitapon palabas ng mga alon ng enerhiya. Nagluwa siya ng isang subo ng dugo bago bumagsak ng husto sa lupa. Dahil si Tyson ay isang Grandmaster at isinasaalang-alang na si Sebastian ay casual na inatake siya mula sa malayo, si Tyson ay nakaligtas sa suntok ngunit nagdusa ng matinding panloob na pinsala.
Masyado siyang mahina para bumangon sa lupa. Kabanata 212. Pakiusap, huwag mo akong patayin. Namutla si Tyson nang dahan-daang lumapit sa kanya si Sebastian. Si Sebastian ay may mapang uyam ng ngiti sa kanyang mukha. Nang maramdaman ang layunin ni Sebastian na pumatay, marahas na nanginig si Tyson at nakiusap, huwag mo akong patayin. Bilang kapalit, sasabihin ko sa iyo ang isang sikreto. Anong sikreto? Tanong ni Sebastian. Promise not to take my life and I'll tell you, negotiated ni Tyson. Wala kang karapatang makipag-usap sa akin, putol ni Sebastian, na handang pumatay. Bumigay si Tyson at sinabi niya ng may nanginginig na boses, ang aming young lord, Travis Lloyd, ay papunta sa Ravenview para gahasain ang asawa mo. Fuck that guy. Naiinis, tinapakan ni Sebastian ang leeg ni Tyson, naputol ito sa kalahati habang ang walang humpay na enerhiya ay nagmula sa kanyang katawan. Maaring humiwalay na siya kay Lillian, ngunit nagalit siya sa balita. Pagkatapos dumapo sa Ravenview, nagmadali si Travis sa tirahan ng Smith. Ang mga Smith ay nasa buwan nang malaman nila ang kanyang pagdating. Hindi nagpatalo si Travis tungkol sa Bush. Sinabi niya ang kanyang intensyon kay Elijah, I'm interested in both your granddaughters. Ha? Pareho. Bumagsak ang panga ni Elijah sa sahig. Inaasahan niyang babalik si Travis para sa kanyang apo, ngunit hindi niya inaasahan na ang sakam na si Travis ay magnanasa sa dalawa sa kanyang mga apo. Tama. Gusto ko silang dalawa. Bilang reward, mag-i-invest ako ng $15 billion sa family business mo. Pagmamalaki ni Travis. Si Elijah, na nag-aalangan tungkol sa panukala ni Travis, ay agad na natuwa sa pagbanggit ng $15 bilyong na pamumuhunan. Gayunpaman, si Lillian ay nasa tabi ng galit. Tutol ako. Nagkaroon na siya ng sapat pagkatapos na magsakripisyo noon para sa pamilya Smith at pumayag sa proposal ng kasal ni Chris. Sa pagkakataong ito, tumawid si Travis sa isang linya sa pamamagitan ng pagtatanong para sa kanyang sarili at kay Lyra. Pastahan siya na gusto lang niya ang mga ito bilang mga laruan niya sa halip na mga legal na asawa, isang katawa-tawang ideya. Gayunpaman, mas tinatanggap ni Lyra ang ideya. Niyakap niya ang braso ni Lillian. Lillian, it's our honor to serve Mr. Lloyd. Don't act all prim and proper. That's a shameless proposal. Hindi ako papayag. Galit na galit, nagpa siya si Lillian na umalis. Hindi sa'yo yan. Napangisi si Travis. Ang pagtutol ni Lillian ay nagdulot lamang ng kanyang pananabik. Malamig niyang bilin, itali mo siya at ipadala sa kwarto ko. Pinatali ni Elijah si Lillian sa kanyang mga tauhan nang walang pag-aalinlangan. Buong tapang siyang lumaban, ngunit sa huli, siya ay itinali at inihatid sa silid ni Travis. Walang saysay ang kanyang paghingi ng tulong dahil walang makakaligtas sa kanya. Sebastian, nasaan ka? Iligtas mo ako ngayon. Sumagi sa isip niya si Sebastian, pero sayang, 60 milya ang layo nito sa kanya. Pumasok si Travis sa kwarto habang nakaakbay si Lyra. Si Lyra ay kumilos ng masunurin at kusang loob na nasiyahan kay Travis. Mabilis na tumalikod si Lillian habang tahimik na pinagmumura sila. Higit sa lahat, napuno siya ng takot at kawalan ng magawa. Dinala ni Lyra si Travis sa gilid nang wala sa oras sa kanyang mahusay na mga kasanayan sa silid tulugan. Dali-dali niya itong itinulak palayo bago humarap kay Lillian. Si Lillian ay maganda at masunurin, ngunit gusto niyang matulog sa kanya para sa kasiyahan at paghihiganti. Sa makatuwid, siya ang pangunahing target niya ngayong gabi. Nailalabas lamang niya ang kanyang galit at pagkadismaya sa pamamagitan ng pananalasa sa katawan ni Lillian. Kabanata 213. Napapikit si Lillian sa kawalan ng pag-asa habang tahimik na umaagos ang mga luha sa kanyang mukha. Ang pag-iyak ay hindi makakatulong, ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Wala siyang kapangyarihan laban kay Travis. Gustuhin man niyang mamatay, hindi niya kayang kunin ang kanyang buhay gamit ang sarili niyang mga kamay. Walang naramdamang simpatiya si Travis kay Lillian. Sa halip, ang kanyang kawalan ng kakayahan ay lalo siyang natuwa. Inihagis niya ang sarili sa kanya. Sa sandaling iyon,
Nabasag ang buong mga bintana ng lumilipad na dart na nakatutok kay Travis. Bilang middle stage Pinnacle Grandmaster, hindi natarante si Travis. Mabilis siyang nag-react at kinuha ang dart. Sino ta? Magpakita ka. Tumahol siya sa mga bintana na may mapagbantay at nakamamatay na tingin sa kanyang mga mata. Ayaw niya na naabala siya habang nakikipagtalik, at ang kanyang galit ay umakyat dahil gusto rin siyang patayin ng nanghihimasok. Isang figurang nakasuot ng maapoy na pulang damit ang pumasok sa silid mula sa labas. Nakasuot ng mahaba at pulang damit ang nanghihimasok. Siya ay may slim hourglass figure. Bagamat hindi nakikita ang kanyang mukha, siya ay mukhang lubhang kaakit-akit. Dinilaan ni Travis ang tuyong labi. Oh, isang magandang babae. Ang lakas ng loob mo para subukan akong patayin. Talagang matapang ka. Ang nanghihimasok ay walang iba kundi si Gina, na nakatanggap ng utos na bantayan si Lillian sa dilim. Bagamat nasira ang kasal ni na Sebastian at Lillian, nanatiling nakatayo ang utos. Tsaka nakatanggap lang siya ng tawag mula kay Sebastian. Kaya naman, walang pag-aalinlangan siyang pumasok sa silid. Travis, hindi mo pwedeng galawin ang babaeng to. Umalis ka na kung matalino ka, o sasaktan kita, malamig na sabi ni Gina sa kanya. Ngumisi ito sa kanya. Wala pang nagsabi sa akin na mawala ako sa buhay ko, ikaw ang una. Tanggalin mo yang maskara mo at ipakita mo yang mukha mo. Kung masaya ako sa itsura mo, baka isipin kong iligtas ang buhay mo. Bastos ka. Galit na galit, tumakbo si Gina patungo kay Travis sa bilis ng kidlat at sinampal ito. Ang tila isang ordinaryong sampal ay nagdala ng napakalaking kapangyarihan. Hindi nagpatinag si Travis. Walang takot niyang tinakasan ang sampal nito sa pamamagitan ng paghatid ng panibagong sampal. Naglapat ang kanilang mga palad. Isang mahinang pagsabog ang narinig. Tila isang banggaan sa pagitan ng dalawang mabilis na sasakyan, na sinundan ng isang pagsabog ng enerhiya. Nagulat si Travis nang bigla siyang nagulat. Sa kabaligtaran, si Gina ay natisod ng maraming hakbang paatras bago niya nagawang pakalmeyan ang sarili. Masama ang tingin niya nang mapagtanto niyang mas malakas si Travis kaysa sa inaakala niya. Travis remarked, I didn't know you were a middle stage grandmaster. Mukhang minamaliit na kita. Sayang naman at hindi kita kapareha. Pagkatapos nito, muli siyang naglunsad ng pag-atake laban kay Gina. Sa kabila ng pag-alam na wala siyang pagkakataong manalo laban kay Travis, natugunan niya ang hamon ng walang pag-aalinlangan. Nagpalitan sila ng kidlat, dahilan para masira ang mga bagay sa malapit mga tasa, kaldero, at maging ang mesa sa kakilakilabot na epekto. Umirap si Lyra at nakatakas matapos matakot dahil hindi pa niya nasaksihan ang ganoong away. Si Lillian ay parehong natakot, ngunit hindi siya makatakas dahil siya ay nakatali. Buti na lang at sinadyang umiwas sina Travis at Hydra para hindi siya masaktan. Parehong middle stage grandmasters, si Hydra ay naiiba kay Travis dahil kakapasok lang niya sa Grandmaster Realm habang si Travis ay malapit nang umakyat sa huling yugto ng realm. Sa makatuwid, nagkaroon ng malaking agwat sa pagitan ng kanilang mga kasanayan. Nagawa ni Gina na ipagtanggol ang sarili sa loob ng 10 round, ngunit nadulas siya. Sinaktan siya ni Travis, pinalayas siya sa ere bago marahas na napahiga sa kama. Siya ay umubo ng isang malaking subo ng dugo bilang resulta. Gusto niyang bumangon upang lumaban, ngunit sinugod siya nito at hinawakan siya sa leeg. You have a great body. Let me take a look at your face. Habang nagsasalita ay tinanggal niya ang maskara niya. Nanlaki ang mga mata niya sa gulat nang makita ang mukha nito. Napabuntong hininga siya. Paano naging ikaw? Kakakilala lang niya sa hotel noong araw. Hindi nagtagal ay nakilala siya nito. Nagulat siya dahil isa si Lord Hydra sa 4 na Gods of War. Ang pag-insulto sa kanya ay katulad ng pag-insulto sa Supremo. Sa takot at galit, siniko siya ni Gina, bitawan mo ako ngayon. Kumalas siya sa pagkakahawak ngunit mabilis niyang pinigilan ang sarili. Sinabi niya sa kanya, nasaktan kita. Patay na ako kung pakakawalan kita at isusumbong mo ako sa Supremo. Kanina pa umalma si Gina, sumagot siya,
Kung aalis ka ngayon, magpapanggap akong hindi ito nangyari. Sa tingin mo ba magtitiwala ako sa'yo? Halatang hindi naniniwala si Travis sa pangako niya. Kung siya ang nasa lugar niya, hindi siya tatahimik pagkatapos niyang pagsamantalahan siguradong magrereklamo siya sa Supremo. Tumango si Gina, ano ba ang gusto mo? Malalaman mo din agad. With a heartless smirk, mata ko niyang inabot at pinunit ang damit nito. Tumigil ka. Papatayin kita. Gulat na gulat sa kanyang inasal, nanlaban si Gina, ngunit hindi siya kalaban nito. Sa huli, punit-punit ang damit niya. Travis, hindi ka ba natatakot sa Supremo? Gusto mo bang hilahin ang pamilya mo kasama mo? Lumipat si Gina sa mga pagbabante dahil siya ay pisikal na walang kapangyarihan laban sa pananakit ni Travis. Bumakas ang takot sa mga mata ni Travis. Dahil alam niyang totoo ang banta. Madadami ang kanyang pamilya kung malaman ng Supremo na sexual niyang sinaktan si Lord Hydra. Sa kapangyarihan sa kamay ng Supremo, ang pagsira sa pamilya Lloyd ay isang cakewalk. Gayunpaman, nawala ang kanyang takot sa isang oras. Malamig siyang tumawa. Papatayin kita kapag natapos na akong magsaya. Hinding-hindi malalaman ng Supremo ang tungkol dito. Nakipagsiksikan ako sa hindi mabilang na mga babae, ngunit ito ang unang beses kong makatulog sa isang babaeng God of War. Hayaan mo akong magkaroon ng isang lasa nito. Habang nagsasalita, pinunit ni Travis ang damit ni Gina na may higit na panatisismo. Sinulyapan niya si Lillian at sinabing, "Pretty one, don't be jealous. I'll be fair to both of you. Once I'm done with her, I'll have some fun with you." Walang kabuluhang nakipagpunyagi si Gina na may hitsura ng kawalan ng pag-asa. Si Lillian ay mukhang walang magawa, alam niyang hindi niya matatakasan ang kanyang kapalaran ng gabing iyon. Kabanata 214. Inakala ni Gina at Lillian na mapapahamak sila nang sumugod ang isang lalaking nakasuot ng itim na damit at maskarang itim at sinipa ang ulo ni Travis. Narito ang isa pang naghahanap ng kamatayan. Sa isang mabangis na tingin, iniling ni Travis ang kanyang ulo upang maiwasan ang sipa at pinilit ang lahat na umatras. "Hydra, ayos ka lang?" Nag-aalalang tanong ng lalaki. "Ayos lang ako. Patayin mo siya dali." Galit na galit si Gina. Ang lalaki ay si Cyclops. Gustong-gusto niyang punatin si Travis, hindi siya naglakas loob na kumilos ng walang ingat habang hawak-hawak ni Travis si Gina sa kanyang leeg. Ngumisi siya, "Travis, gusto mo na bang mamatay? Pakawalan mo siya, o sisiguraduhin kong magiging karumal-dumal ang pagkamatay mo." Ngumiti si Travis ng mapanlit. "Na-overestimated mo ang sarili mo kung sa tingin mo ay kaya mo akong patayin. But I never kill a nobody. Reveal your name." Isa ako sa 4 na gods of war sa ilalim ng utos ng Supreme One, Cyclops. Napangisi si Travis. Sinasabi na ang 4 na gods of war sa ilalim ng utos ng Supreme One ay mga top-notch fighters. "I will have fun with you today." Kasunod nito, sumugod siya kay Lord Cyclops matapos niyang patumbahin ng sampal si Gina. Alam din niyang masyado na siyang lumayo, ngunit wala na siyang babalikan ngayong umabot na sa puntong ito. Kailangan niyang patayin ang dalawang ito. Umaasa lang siya na hindi ito malalaman ng Supremo. Kung hindi, siya ay hahatulan. Si Lord Cyclops ay talagang mas malakas kaysa kay Lord Hydra, ngunit medyo mahina pa rin siya kung ikukumpara kay Travis. Sa loob lamang ng 20 rounds, hindi na napigilan ni Lord Cyclops ang kanyang lupa at nabugbog ng husto. Dahil nasa isang kwarto sila at may limitadong espasyong mapagtatagwan, hindi nagtagal ay pinilit ni Travis si Lord Cyclops sa isang sulok. Sa isang pagkawala ng atensyon, si Lord Cyclops ay sinuntok ni Travis. Nagluwa siya ng isang subo ng dugo sa isang iglap, mukhang sobrang nasaktan. Travis, ang kataas-taasang isa ay napag-alaman tungkol dito at nagmamadali. "Mamamatay ka na." Pinigilan ni Lord Cyclops ang kanyang mga sugat at patuloy na hinarap si Travis. "Hindi mo ako matatakot. Papatayin muna kita." Alam ni Travis na lubos niyang nasaktan ang kataas-taasang isa, kaya't nagpasya siyang gawin ang lahat. Papatayin muna niya si Lord Cyclops at saka isasama sina Gina at Lillian.
Pagkatapos, hahanap siya ng ligtas na lugar para magsaya sa dalawa. Hindi siya mapakali sa mga mangyayari pagkatapos. Si Lord Cyclops ay halos hindi nagpumilit ng isa pang 2 minuto bago siya sinuntok sa dibdib ni Travis. Sumikip ang kanyang dibdib, bumulwak ang isang bibig ng dugo, at pagkatapos ay bumagsak siya sa lupa sa matinding paghihirap. Gusto pa niyang bumangon, ngunit hindi siya binigyan ni Travis ng pagkakataon sa pamamagitan ng pagpapadyak sa kanyang ulo. Napakalakas ng pagtapak ni Travis kaya nanlaki ang mga mata ni Lord Cyclops at umagos ang dugo sa lahat ng butas ng ulo niya. Gayunpaman, si Lord Cyclops ay nag-aatubili na sumuko. Hinawakan niya ng 2 kamay ang binti ni Travis gamit ang huling bahagi ng kanyang lakas. Mamatay. Itinaas ni Travis ang kanyang paa at malakas na inapakan. Si Lord Cyclops ay ganap na hindi tumutugon, ngunit ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa binti ni Travis. Sinubukan ni Travis na kumalas sa pagkakahawak ngunit hindi ito nagtagumpay. Nagalit siya at nabali ang magkabilang braso ni Lord Cyclops sa pamamagitan ng pagtapak sa mga ito. Siya ay nag-aalala na ang kataas-taasang isa ay malapit nang dumating, kaya't siya ay naglakas loob na hindi na manatili pa. Inakbayan niya sina Lillian at Gina, tumalon sa bintana, at nawala sa dilim. Makalipas ang halos 1 minuto, isang taxi ang tumilapon at huminto sa harap ng tirahan ng Smith. Nag-aalala si Sebastian dahil hindi sinasagot ni Gina o Lord Cyclops ang kanyang mga tawag. Baka may nangyaring masama sa kanila. Kaya, tumalon siya sa bakod pagkatapos bumaba mula sa taxi. Matangkad ang ilaw sa sala. Nandoon lahat ang mga miyembro ng pamilya Smith maliban kay Lillian. Nag-aalalang parot-par ito si Elijah habang ang iba ay nakaupo sa mga pin at karayom. Nag-aalala ang lahat. Bakit ang tahimik sa taas? May nangyari ba kay Mr. Lloyd? Kabanata 215. Lalong nag-alala si Elijah nang tumahimik ito sa itaas. Kung may mangyari man kay Travis sa kanilang tirahan, tiyak na hindi sila pababayaan ng pamilya Lloyd. Doomed na sila noon. Malamang. Malakas si Mr. Lloyd kaya walang mangyayari sa kanya. Sa kabila ng sinabi nito, medyo nag-aalala pa rin si Lyra. Kung tutuusin, nasaksihan niya kung gaano kalakas si Lord Hydra, at anumang maaaring mangyari sa sinuman. Lyra, bakit hindi ka umakyat at tingnan mo? Mungkahi ni Elijah. Lolo, ayaw ko. Masakit ang tiyan ko. Please iba na lang ang utusan mo. Nagmamadaling tumanggi si Lyra. Ayaw niyang silipin ang nangyari sa silid. Tumingin si Elijah sa ibang tao, at napaatras din sila. Sa bagay, sobrang laki ng kaguluhan kanina, at lahat sila ay natakot. Sabay nating suriin ito. Ginawa ni Elijah ang huling desisyon. Pagkatapos, maingat silang umakyat sa itaas. Hindi nakasarado ng maayos ang pinto nang lumabas si Lyra kaya sumilip sila sa may siwang at nakita nila ang kalat sa loob. Maingat nilang itinulak ang pinto, at nakita nila si Lord Cyclops na nakahandusay sa sahig. Natigilan silang lahat. Bakit umalis sina Mr. Lloyd at Lillian? Takot na tanong ni Elijah. Sa pagkakataong iyon, biglang may lumitaw na figure sa likuran nila. Napasigaw sa gulat si Lyra nang lumingon siya para tingnan ito. Sebastian, bakit ka nandito? Tanong ni Elijah na may malungkot na mukha. Hindi ka namin gusto dito. Umalis ka na. Hindi nasiyahan si Evelyn nang makita si Sebastian dito kaya agad siyang napatitig. Umalis ka sa daan ko. Wala sa mood si Sebastian na makipagtalo sa kanila habang tinutulak niya ang mga ito palayo at nagmamadaling pumasok. Cyclops. Nakita ni Sebastian si Lord Cyclops sa sahig sa isang sulyap. Agad na lumubog ang kanyang puso, at nanginginig ang kanyang katawan. Bagamat hindi siya gaanong kalapit kay Lord Cyclops gaya ng kay Gina, si Lord Cyclops ay nakipaglaban sa kanya sa loob ng maraming taon. Si Lord Cyclops ay ang kanyang kanang kamay, tulad ng kanyang sariling kapatid. At ngayon, namatay siya sa isang trahedya na kamatayan. Biglang nagpakawala ng galit na dagandong si Sebastian. Napakaingay nito kaya hindi maiwasang mamatla ang lahat ng nasa kwarto.
Si Evelyn at ang iba pa noong una ay gustong pag-alitan si Sebastian at sabihing umalis na sila, ngunit lahat sila ay takot na halata sa kanilang mga mata ngayon. Bagamat mayabang ang pakikitungo ni Sebastian sa kanila, hindi ito masyadong ginawa. Hindi sila masyadong natatakot sa kanya. Ngunit siya ay parang isang baliw na tigre sa sandaling ito, at ang dagandong na iyon ay sobrang nakakatakot na sila ay namutla at nanginginig sa takot. Marahang ipinikit ni Sebastian ang mga mata ni Cyclops bago siya bumangon at tumingin kay Elijah at sa iba pa, nagtatanong, si Travis ba ang may gawa nito? Hinayla ang sarili, bumulong si Lyra, bueno, si Mr. Lloyd iyon. Wala akong pakialam kung sino ang patay na lalaking ito sa iyo, ngunit binabalaan kita na huwag gumawa ng anumang gulo. Ang pag-provoke kay Mr. Lloyd ay hindi makikinabang sa alinman sa tayo. Tumahimik ka. Malakas na sigaw ni Sebastian, dahilan para mapasubsob si Lyra sa kanyang puweten sa takot. Nanatiling tahimik ang ibang tao, masyadong nakakatakot si Sebastian sa sandaling ito, at natakot sila sa kanilang mga talino. Saan nagpunta si Travis? Tinitigan ni Sebastian ang iilang tao at napangiwi. Wala rin kaming ideya. Wala na sila nang pumasok kami, maingat na sabi ni Elijah. Walang pag-aalinlangan, tumalon si Sebastian sa bintana.